Nagbabala si Defense Secretary Gilbert Teodoro na huwag tularan ng Pilipinas ang Myanmar kung saan bumagsak ang bansa matapos ang kudeta. Ang babala pa niya, ekonomiya ang unang malulugmok. Sabi naman ng palasyo, handa sila sa anumang tangka ng pagpapabagsak. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kamakailan lang, inamin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong opisyal na nagtangkang manghikayat sa militar para hindi na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Balak pa raw sanang gawin yan sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Pero hindi natuloy. Nanatiling matatag ang AFP. Babala naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, kung may kudeta, baka matulad tayo niyan sa Myanmar. Hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Exactly the situation of Myanmar. Bagamat walang kumpirmasyon ng kudeta, ang palasyo handa raw sa anumang tangka. Handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Sa kabilang banda, binanata ng palasyo ang mga anilay fake news para patalsikin si PBBM. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Paliwanag pa ni Teodoro, sakaling mangyari nga sa Pilipinas ang sinapit ng Myanmar, ang taong may pinakamalakas na baril ang siyang mamumuno. And I don't think Filipinos would like that. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya be careful for what you pray for. Sa isa namang panayam, nanawagan naman si Browner na huwag idamay ang AFP sa politika. Pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Malinaw, no, ang paninindigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Loyal po kami sa bandila, sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Wala po tayong puwang sa amin po, no, ito pong usaping kudeta. Simula naman nang umingay ang isyu sa maanumalyang flood control project, hindi na natapos ang mga kilos protesta. Kanina, kinalampag ng mga ralista ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Agad namang naisara ang gate, kaya sa labas na itinuloy ang protesta. Nagdaos din ng kilos protesta ang mga estudyante at propesor sa University of the Philippines at Ateneo de Manila University sa Quezon City. Lahat sila gusto nang makulong ang mga kurakot. Sa November 30 naman, magkakaroon ng ika-2 trillion peso march protest kontra korupsyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.